Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Wala Ba Akong Karapatan na Umibig? Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. I can't forget you, and it won't be easy. Itay, uminom na kayo ng iyong gamot. Ay, sige anak, salamat. Ayaw kong iwan kayo na hindi nakainom ng gamot. Kung pwede sana, hindi na ako papasok. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Maliban sa wala akong kita, magagalit ang boss ko kung hindi ako papasok. Sheila. Kaya magtiis kayo. Kung wala kayong kasama ha, hindi bali at hanggang madaling araw lang ako. Oo, sabi ko naman, huwag kang mag-alala sa akin, anak. Gagaling din ako. Ingatan nyo sana ang sarili nyo. Kung bakit naman kasi nagpaulan pa kayo. Mabuti naman at ang araw kanina nung nasa garden ako. Siya. O sige, ito na ang gamot na inumin nyo. At Salamat. tubig. Salamat. Uminom na kayo. Sige, anak. Sina, halika na, alis na tayo. Andyan na si Glory. Sumundo sa akin, tay. O sige, ibigay mo na yung tabletas. Inom na ako. Magbihis ka na. Kailangan mong pumasok. Aba, akala ko nakahanda ka na. Pero hindi ka pa nakabihis. Hindi pa. Nasikaso ko kasi si Itay. Dahil nilalagnat. Ha? Pinainom ko pa ng gamot para makaginhawa. Naulanan si Itay kaya nilagnat. Paano na yan? Huwag mong sabihin hindi ka papasok. Kung pwede lang sana. Dahil hindi ko gusto na iwanan si Itay na masama ang pakiramdam. Paano ng mga customer? Yun nga ang iniisip ko. At hindi pwede. Dahil wala akong sweldo. Kung hindi ako papasok, wala akong maibibili ng gamot ni Itay. Sige na nga, magbihis ka na. At malilate na tayo. Baka may masabi pa ang floor manager natin. Yun naman kasi
Akala mo kung sino? Talo pa ang may-ari kung magsalita. Di magtyaga tayo. Wala naman tayong ibang mapapasukan. Dahil pareho tayong walang pinag-aralan. Hanggang high school graduate lang tayo. Sige anak, mag-ingat ka sana. Opo, itay, huwag kayong mag-alala sa akin. Kung sakali na may problema, alam naman nyo ang tumawag sa akin dyan sa keypad ng cellphone na iniwan ko sa inyo, ha? May load po yan. Oo, huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Ikaw ang dapat mag-ingat. Lalo na dyan sa pinagtatabahuan mo sa lugar na yon. Ay, huwag kayong mag-alala, itay. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. O sige na, baka mainip si Glory na kaibigan mo na naghihintay sa'yo. Punta ka na. Bilib naman ako sa'yo sa pagmamahal mo sa tatay mo, Fred. Mahal ko ang itay ko. Siya lang ang nagmamahal sa akin kesa yung nanay kong walang konsensya. Oo nga naman. Hindi ko gusto na maging masyadong malungkot ang itay ko dahil sa nangyari sa kanila ni inay. Mabuti naman. Nakalimot na ang tatay mo. Hindi ko na nakikita na lasing o kaya'y nakainom. Ay, kinausap ko na huwag niyang sirain ang buhay sa walang silbi na tao. At salamat, nakinig naman sa akin. Oo nga. Kuya, dyan na kami sa susunod na gusali. Atrasado kayo ni Gloria. Oo nga eh. Sorry ha. Kanina mo pa ba ako hinahanap? Okay lang. No problem. Nilagnat kasi ang itay ko at hindi ko basta maiwanan. Hindi sana nga ako papasok pero wala akong sweldo. Paano na ang buhay namin? Ganun ba? Alam naman ni sir. No work, no pay kami dito. Ganun. Oo, kaya kailangan na pumasok kami. At kung hindi, ay gutom ang aabutin namin. Mahirap palang trabaho ninyo dito, no? Mahirap na madali po, sir. Dahil may mga ibang customer na mababa ang tingin nila sa amin. Ang totoo, may nasampal nga akong customer dito eh. Huh? Dahil hinaplos niya ang aking... Grabe ka naman. Sabagay, bastos, di ba? kahit ganito ang trabaho namin, ang akala ng ibang tao ay masyado na kaming mababang uri ng babae. Girl, I need you. I need your love. Mabait si Sir Ronald. Parang hindi siya boss kung titingnan mo at magtrato sa mga tauhan niya. At wala pa siyang asawa. Oo? Oo. Oo. Bakit? Sa palagay mo may asawa na siya? Oo. At pumupunta lang sa club para magpalipas ng oras. Pwede ba na ganun? Gabi-gabi at atrasado nga pa umuwi eh. Oo nga naman. Kung may asawa siya, siguradong mag-aaway sila. Ako na ang magsasabi, binata na pa siya. Baka mapili naman. Hindi. Pero, ay, sa totoo lang, nawala ng interes dahil may nobya siya noon at ikakasal na sana sila. Pero, sa hindi inaasahang dahilan, sumama yung babae sa ibang lalaki. Ano? Ayan. Kunin mo na at tip mo na yan, Sina.
ilagay mo na sa bulsa mo. Baka malaglag mo pa. Pero sir, ang laki naman nito. Tulong ko sa'yo. Ang sabi mo ay may sakit ang itay mo, di ba? Kaya, ibili mo siya ng prutas at gamot niya. Ibili mo rin ng may sabaw para mabilis na bumalik ang lakas ng ama mo. Sir, nakakahiya naman yan. Wala kang dapat ikahiya. Gusto ko lang makatulong sa'yo. Pero ganun pa man, salamat. Napakabuti mo, sir. Walang anuman. Wala na ba kayong plano na lumipat ng iba na trabaho? Gusto namin, pero sa gaya namin na walang natapos o kaya walang mataas na pinag-aralan, ganito lang ang bagay sa amin. Hindi. Hayaan mo. Ha? At maghanap ako. Magtatanong ako sa mga kaibigan ko na negosyante. Ano ba yung sinabi mo na ibinulong sa'yo ni Sir Ronald kanina? Huwag daw tayong sumama sa customer na maglalabas sa atin. Lalo na ako. Wow, sobra ka namang ka-espesyal sa kanya. Yun ang sabi niya, pero sinabi ko hanggang pakikipag-table lang tayo. Ay, ayaw ko rin. Naku, kung sumama ka na ilabas nila, parang binili ka na. At magagawa nila ang lahat ng gusto nila. Yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Pero may kasamaan tayong ganyan. Kaya ganyan lang ang tingin nila sa atin na nagtatrabaho dito sa club. Oo nga eh. Pero ipapakita ko sa kanila na hindi ako ganyan. Ay, Kuya Driver. Diyan lang sa tapat ng poste kami bababa. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin, at sa ilang sandali. Doon sila pumasok, sir. Oo. Doon ang bahay nila. Ibang gate naman ang pinasukan ni Glory. Alam ko na. Sir, ano bang plano nyo? Papasyalan ko si Sheena. Talagang hindi ako nagkakamali, sir. Sa ano? Sir, siguro umiibig na naman kayo, ha? Hindi ko ipagkakaila Dondon. Mula nung sumama si Olga sa iba, ang sabi ko, hindi na ako iibig ba. Pero ngayon, nadarama ako na talagang mahal ko si Sheena. Kahit sa club na nagtatrabaho si Sheena, sir? Wala yan. Napatunayan natin na hindi siya sumama sa customer na gustong magpalabas sa kanya. Tama kayo dyan, sir. At inutusan mo pa sina Elyong at EJ. Pinakitaan siya ng maraming pera, pero hindi siya sumama. Kaya ang ibig sabihin, naiiba si Sheena sa mga ibang kasama niya. Kumusta na kayo, Itay? Maayos na ang pakiramdam ko, anak. Itay, may binili akong pansit. Tinaanan namin ni Glory bago kami umuwi. Yan pa yung paborito ko. O sige, ano bang oras? 3:00 ng madaling araw. May nagtitinda ng pansit doon na hindi kalayuan sa club. Ay, ganun ba? Sandali lang at kukuha ako ng pinggan at kakain kayo. O sige, anak. At saka na ako matutulog, Itay. O sige ha. Lagi mong tatandaan, ingatan mo rin ang kalusugan mo at huwag mong aabusuhin, anak ko. Mabuti naman kung nakatulog ka, Glory. Oo, mahirap naman kung matulog maghapon. Kaya matulog ka ng sandali pagkatapos ng tanghalian. Sa bagay, kahit ako rin. Oo nga pala. May hindi ako naikwento sa'yo kanina nang umuwi tayo. Oh, ano yun? May nalaman ako kay Dondon. Yung kasama ni Sir Ronald. Tungkol saan? Ay, kayo ha? Nagmamarites na kayo? Hindi naman.
Naikwento lang ang tungkol kay Sir Ronald na boss niya. Na ano? Alam mo ba na binata pa raw? Ano? Ang ibig mong sabihin? Walang asawa? At medyo may edad na. Mahigit 30 lang daw. Kung bakit gano'n ang edad niya? Kasi dahil mula nang sumama sa iba ang kasintahan niya sa ibang lalaki, napakakasalan na sana niya, ay sinumpa na niya na hindi na siya magmamahal. Ano? Yon ang naikwento sa akin ni Dondon. Girl, I need you. I need your love. Sir Ronald, maaga kayo ngayon? Marami kami ng ginawa doon sa opisina. Gusto ko na maglakwatsa, mag-relax. Ganun ba? Kumusta na kayo? Kumusta na ang itay mo? Mabuti na ang pakiramdam niya. Kaya medyo nakahinga ako ng maluwag. Mapagmahal ka pala sa itay mo. Ay, syempre naman. Bakit? Matanong ko nga. Wala na bang inay mo? At kayo lang ng itay mo ang magkasama? Hindi ko alam kung buhay pa ang inay ko. Pero, pwede ba? Huwag nating pag-usapan si inay. Ha? Sa totoo lang, hindi ko gustong maalala ang nangyari. Sorry ha. Oo nga pala. Ano palang order mo? Dalawa lang na beer at pulutan. Alam mo na kung ano. At kumuha ka na rin ng ladies drink para sa'yo. Kahit hindi na. Kumuha ka na para may dahilan na kaharap kita. Sige. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano ba yung sabi mo na sasabihin mo sa akin? May hihilingin lang ako sa'yo. Kung pwede lang. Ano po yun? Kung kailangan mo, lalo na sa pera, sabihin mo lang sa akin. Ha? Basta wag kang sumama kung may maglalabas sa'yo, ha? Talagang hindi naman kami sumasama at kami ni Glory. Sapat na rin sa amin ang kita namin dito at hanggang pakikitable lang kami. Mabuti kung ganun. Ibibigay ko lahat ng kailangan ninyo ng itay mo. Basta sundin mo lang ang sinabi ko. Ipangako mo sana sa akin, Sheila. Sige sir, gagawin ko. At may isa pa. Ha? Ano yan? Sheila, pwede ba na tawagin mo na lang ako sa pangalan ko? Parang tumatanda ako kung sir ang tawag mo sa akin. Ano? Anak, ano ba yung nagbubusina? Yan yata sa tapat ng bahay natin. Ha? Oo nga, Itay. Pero wala naman akong alam na bisita. Baka bisita nila dyan sa kapitbahay. Ay, sa bagay. Sina! Si Glory pala yan. Ay, siya yung pupunta dito. Bumaba siya sa isang kotse. Si Ronald. Sheila, pasensya ka na kung naisturbo ko ang tulog mo. Ha? Hindi sir. Kanina pa ako gising. Pero matutulog pa rin ng konti mamaya bago ako pumasok. Ay, oo nga pala sir. Ang itay ko. Magandang gabi po sa inyo, Ama. Ganun din sa inyo, sir. Kaibigan namin ni Glory Itay. Si Engineer Ronald Romero.
Mabuti naman at nakapasyal kayo dito, engineer, sa simple't maliit na tirahan namin. Ronald na lang ang itawag po ninyo sa akin. Ay, nako, hindi yan dapat. Dapat tawagin kita dahil professional ka. Dapat kang respetuhin. Si Amang naman. O sige, mag-usap muna kayo ni Sheena at may gagawin na ako doon sa labas. O sige, mauna na ako. Ano naman ang sinabi sa'yo ni Sir Ronald? Wala naman, pinasyalan lang ako at gusto lang daw makilala si Itay. At nakita ni Itay dahil sinabi ko na may sakit. Ang itay mo lang kaya ang sadya niya? O baka naman ikaw? Aba, ano naman ang sadya? Wala. Hindi ako naniniwala na yan lang ang dahilan. Pero may nahalata ako na may gusto sa'yo si Engineer Romero. Ano? Glory, tumigil ka ha? Hindi ko gusto at hindi ako naniniwala sa isang may pinag-aralan. May kaya pa sa buhay ang ibig mong sabihin sa isang kagaya ko lang na mahuhulog ang damdamin niya? Walang imposible sa pag-ibig, Sheena. Isipin mo na lang sinabi ko sa'yo na nabigo si Sir Ronald sa pag-ibig. At naniniwala ko na may pinag-aralan o kaya may kaya na gaya sa buhay ng naging nobya niya. At ano ang patunay mo sa sinabi mong yan na may gusto sa akin si Sir Ronald? Dahil may nakita sa'yo na isang katangian. Ano? Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Wala ba akong karapatan na magmahal? Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Lubimin Aquino. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Deep within, forever in my heart.